guilty na rito si Sara Duterte, pero siya naman ang pinag-umpisahan ng lahat eh. Yung kanyang pagbabanta sa Pangulo, First Lady at Speaker of the House, yan po ay may pagka-sedation, may pagka-terorista, may pagka-terrorist. Kasi buhay ng Pangulo, national security ng bansa. Seguridad ng Pangulo. Mabigat po yun. Doon pa lang sa banta yun, dito sa impeachment, patong-patong. Kaya nga yung 6 na ground for impeachment, isa lang ang hindi ginamit. Yung 5 lahat ginamit. Ano ang hindi ginamit? Yung treason, kasi wala pa naman treason talaga, wala pang pagtataksil. Pero sa grafting corruption, by trial of public trust, bribery at iba pa, na kasong kriminal, pasok na pasok sa impeachment. Dalawa nga ito matitindi. Yung impeachment, mukhang tagilid. Dahil ang mga senador, ayaw. Ito namang investigasyon tungkol doon sa banta ng Pangulo, napakabagal ng NBI at saka Department of Justice. Samantalang kung pangkaraniwang tao ito, nakakulong na ito. Maniwala kayo sa akin. Kung pangkaraniwang tao ito, baka may pinaglagyan na ito. Dahil Vice President, ayan, patuloy pang nagbabanta. Another, panibagong pagbabanta po yung ginawa niya na isang araw eh. Na siya daw hindi magpapatawad. So anong ibig sabihin? Kung hindi ka magpapatawad, gaganti ka. Magiging rebelde ka sa gobyerno. Parang ganon. Lahat ng mga politiko sa Kongreso, Senado at sa Malacanang na hindi kakampi ni Sara, kanyang paghihigantihan. Di ba panibagong pagbabantayan? Sunod-sunod ang mga statement ng pangalawang Pangulo na hindi katanggap-tanggap na matitinong Pilipino. Pero itong ating gobyerno, law enforcement agency, napakabagal. Super bagal ninyo sa totoo lang. Sa Amerika, sa Canada, sa mga bansang malalaki, pagka ganito ang sitwasyon, arestuhan ka agad yan. Dito sa atin, sobra-sobra naman ang due process. Saan ka nakakitang antindi ng banta at sinabi ng gobyerno, active threat, authentic, original ang video at audio at si Vice President mismo ang nagbanta sa ating Pangulo. Until now, wala pang nangyayari. Kasi sa unang summon, hindi sila pinansin. Tapos in-schedule ang December 11. Kung ganyan lang, kung ganyan po ang pagpapatupad ng ating batas sa lahat ng mga kaso, talaga kung walang kakwenta-kwenta ang ating justice system. O baka lang dahil Vice President yan. Kung pangkaraniwang tao yan, matagal na nakakulong. Baka mula nung magsalita yun nung araw na yun, kinabukasan, hinuli na yan, nakakulong na. Kinasuhan na. Kasi pangkaraniwang tao. Ito dahil Vice President, lahat na lang pabor ay binibigay. Anong klaseng batas yun? Meron bang provision sa ating anti-terror law at lahat ng ating mga batas na merong batas for VIP, may batas para sa mahirap, law for poor, law for VIP, wala namang ganon. No one is above the law. Wow. So, hindi po ako nagagalit, dinidiin ko lang ho yung mga nangyayari kasi gusto kong makarating po sa inyo yung katotohanan. Itanong nyo sa lahat ng mga Pilipino nag-abroad, sa ibang bansa, iba ang galawan. Iba ang batas doon. Ramdam ang batas doon sa ibang bansa ng kahit sino, kahit presidente ka pa, kahit prime minister ka, kahit anak ka ng mga ma-influensang tao, pag lumabag ka sa batas, hinuhuli ka, pinaparusahan ka, kulong ka. Dito sa atin, buhay na ang nakatayan ng Pangulo, Speaker of the House, First Lady, threat na sa security ng bansa, ayan, namamayagpag pa. Namamayagpag. At wala pang gagawa. Puro banta, puro press release, puro press conference pa ang ating mga otoridad. Ang ating tuloy ilong ko. Excuse me po. Nahatsing tuloy ako sa inyong, excuse me ha, nahatsing tuloy ako dito sa ating topic na ito. Talaga naman sorry po excuse me po. Makakasipon itong topic na ito eh. Di ba? Excuse me po. Kasi ganon. Isipin mo naman. Paano ka naman hindi... Ako naman po, kaya ko sinasabi ito. Broadcast journalist po ako at political blogger. Kaya kailangan ko sabihin ito. Okay? Yung kabaitan ng Pangulo, inaabuso ng iba.